Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Muli tayong dadako sa ating serye sa Gospel of John. At tayo po ngayon ay nasa John chapter 5 verse 24 to 29 na. John chapter 5 verses 24 through 29. Babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po rito, John chapter 5 verses 24 through 29. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga makaririnig ay mga bubuhay. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, muli kaming dumudulog sa iyo at dalangin po namin ang iyong muling pagsama sa pangangaral na ito ng iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, buksan mo ang aming isipan at puso ng lahat na makikinig upang maunawaan namin ang kapahayagan ng iyong salita sa tulong ng iyong Santong Espiritu. Magligtas po nawa kayo, Panginoon, sa mga oras na ito habang ipinapangaral ang iyong salita sa tulong ng Espiritu Santo mo. Ikaw po nawa ang aming maitaas at ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa ating nakaraang pag-aaral, ipinakita ni Jesus sa mga pinuno ng Hudyo na umuusig sa Kanya na siya ay kapantay ng Kanyang Amang Diyos. Una, kapantay siya ng Diyos sa likas na katangian o attributes. Ikalawa, sinabi niya na siya ay nakaya niyang gawin ang ginagawa ng Diyos o activity. Ikatlo, sa kapangyarihan na bumuhay ng patay at magbigay ng huling paghatol o authority. At ikaapat, sa pagtanggap ng papuri katulad ng Diyos o to be adored. At ngayon sa ating pagpapatuloy sa tagpong ito, sa mga talatang ating binasa, lalong idinitalye ni Jesus na kapantay niya ang Diyos nang sabihin niya ang kakayahan niyang magbigay buhay at magbigay ng huling hatol sa lahat ng tao. Nakapaloob din dito kung paano at kailan niya bubuhayin ang mga namatay na mananampalataya at kung paano at kailan niya hatulan ang mga hindi mananampalatayang namatay. Naniniwala ka ba na muling bubuhayin ng Panginoon ang lahat ng mga mananampalatayang namatay at mamamatay? Ang pagbuhay sa mga mananampalatayang namatay ay isa sa pag-asang hinihintay ng mga mananampalataya na magaganap sa muling pagbabalik ni Jesus. Sinasabi ng Biblia kung bakit tayo naniniwala na ang mga namatay sa mananampalataya ay muling bubuhayin. Sinabi ni Pablo sa unang Korinto, 15 kabanata, talatang 16 hanggang 19, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Sinasabi dito ni Pablo na kung hindi totoong bubuhayin ang mga namatay na mananampalataya, hindi rin sana muling binuhay si Kristo. Pero si Kristo ay muling binuhay. At sa verse 17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Sinasabi rin ni Pablo na kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ibig sabihin, hindi tinanggap ng Diyos ang alay niyang kabayaran sa ating mga kasalanan doon sa krus. Kaya lalabas na tayo ay nasa kasalanan pa rin at lalabas din na hindi pa napapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Lalabas na walang kabuluhan ang ating pananampalataya
kung hindi binuhay si Kristo. At sa talatang 18, kung gayon nga, sabi rito, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Sinasabi din ni Pablo na kung hindi binuhay ng Panginoon, kung hindi binuhay ang Panginoon, lalabas na ang mga natulog o ang mga namatay na kay Kristo ay walang pag-asang mabuhay at napahamak na sila sa kabilang buhay. At sa verse 19, sabi rito, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Sinabi rin ni Pablo na kung walang pagkabuhay na mag-uli, baliwala ang ating pagtitiis at sakripisyo sa pagdanas ng paghihirap at pag-uusig bilang Kristiyano, kung wala naman pala tayong hinihintay na pag-asang muli tayong bubuhayin. At lalabas na tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Dahil kung hindi naman daw pala tayo mabubuhay na mag-uli, sana ay nagpakasaya na lang tayo sa paggawa ng kasalanan. Pero dahil si Kristo ay nabuhay na mag-uli, naniniwala tayong ang mga mananampalatayang namamatay ay muli ring bubuhayin. Kaya nga ang kamatayan ng isang tunay na mananampalataya ay hindi dapat katakutan. Ang kamatayan ay daan lang natin para sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung hindi mamamatay ang isang mananampalataya, paano siya makakarating sa kabilang buhay? Ang pag-asang ito ay may basihan dahil marami ang nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verses 5 through 8. At siya ay nagpakita kay Sipas, si Pedro yon, at saka sa 12. Sa verse 6, pagkatapos ay nagpakita sa mahigit na 500 kapatid. Dami. Sa verse 7, saka na nagpakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. At saka huli-hulihan ay nagpakita naman siya sa akin, sabi ni Pablo. Bagamat may mga hindi naniniwalang nabuhay mag-uli si Jesus at sinasabi nila na guni-guni lang daw o nag-hallucination lang daw ang mga nakakitang si Kristo ay nabuhay. Ang iba naman sinasabing nahihibang lang daw ang mga nakakitang si Jesus ay nabuhay. Ngunit kung hindi totoong nabuhay si Kristo ang tanong, magsisinungaling ba ang sinasabi ng Biblia na mahigit sa 500 mananampalataya na nakakita sa kanya na siya ay nabuhay na mag-uli? Paano makapamumuhay sa kaibangan at pagsisinungaling ang mga tapat na alagad ni Jesus na nagpapatotoo na siya ay muling nabuhay? Sila bang lahat na mahigit sa 500 ay sabay-sabay na nagkaroon ng hallucination o guni-guni? Ito ang dahilan kung bakit may pag-asa tayong mga mananampalataya sa muling pagkabuhay. Umaasa tayong dumating man sa atin ang kamatayan, tayo ay muli ring mabubuhay. Umaasa tayong ang ating mga mahal sa buhay at mga kapatiran na nananampalataya kay Jesus na namatay na ay muli nating makikita, mayayakap at makakausap kapag naganap na ang muling pagbuhay sa atin ng Panginoong Yesus. Kaya sinasabi rin ng Panginoon sa 1 Corinthians 15 verse 58 na hindi masasayang o hindi mawawala ng kabuluhan ang ating paghihintay at ang ating pagpapagal para sa Panginoon. Yamang nalalaman natin na mayroong muling pagkabuhay. Ngunit ang tanong, paano nga ba bubuhayin ni Jesus ang mga namatay? Paano natin ibabahagi sa iba ang pag-asang ito? Pakinggan natin ang mensaheng ito na pinamagatang How Jesus Will Accomplish the Resurrection of the Dead. How Jesus Will Accomplish the Resurrection of the Dead. Paano isasagawa ni Jesus ang muling pagbuhay sa mga patay? Paano nga ba? Bakit ba napunta ang pinag-aaralan natin sa paksang ito ng muling pagkabuhay? Nagsimula ito nang nagpagaling si Jesus sa araw ng Sabat. At dahil sa pagtawag ni Jesus sa Diyos gamit ang salitang aking Ama, siya ay sinimulang pagplanuhang patayin ng mga pinunong Hudyo. Bakit? Dahil para sa mga Hudyo, ang personal na pagtawag ni Jesus sa Diyos na aking Ama ay isang malaking kasalanan ng paglapastangan di umano sa Diyos o blasphemy na may parusang kamatayan. Bakit?
Dahil sinasabi ng mga Hudyo sa talatang 18 na ipinapantay ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos. Ngunit dahil nga sa inaangkin ni Jesus na siya at ang kanyang amang Diyos ay magkapantay bilang iisang Diyos, imbis na siya ay matakot sa pag-uusig at parusang kamatayan, lalo niyang ipinantay ang sarili niya sa Diyos o sa Diyos Ama dahil iyon ang totoo. Lalo na nang sabihin niyang siya ay binibigyan ng kapamahalaan o otoridad ng Diyos Ama na bumuhay sa mga patay at magbigay ng huling paghatol. Ito ay mga gawaing inihayag sa lumang tipan na tanging ang Diyos lang ang makagagawa. Simulan nating basahin muli ang talatang 25. Sabi rito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Ang dalawang ulit na paggamit ng Panginoon ng katotohanan ay nagpapahiwatig na ang katotohanan kanyang sinasabi ay katotohanan hindi pa nila naririnig o hindi pa nila nauunawaan at hindi pa nila tinatanggap na totoo. Kaya sinasabi ng Panginoon, ito ay totoong totoo. Ito ay tungkol sa katotohanan na si Jesus na hindi nila kinikilalang anak ng Diyos ang siyang bubuhay sa mga patay. At hindi nila yung pinaniniwalaan dahil hindi sila naniniwala kay Jesus. Una, sinasabi niya sa talatang ito na ating binasa na darating na ang wakas ng panahon kung saan maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Nais ko munang makita ninyo ang dalawang grupo ng mga patay na bubuhayin ng Panginoon sa talatang ito. Sinong grupo ng mga patay ang tinutukoy niya sa talatang ito, sa talatang 25, na kanyang bubuhayin? Sila ba ay mga literal na patay sa pisikal? Mula sa talatang 25, tatalon tayo sa talatang 28. Pagdating sa talatang 28, tinukoy naman ng Panginoon ang ikalawang grupo ng mga patay na kanya ring bubuhayin. Basahin natin sa talatang 28. Sabi rito, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Sino raw yung bubuhayin ng Panginoon dito? Yung pangalawang grupo ng mga patay na kanyang bubuhayin? Lahat ng mga nasa libingan. Ibig sabihin, hindi lang sila patay, kundi nilinaw na sila ay patay sa pisikal dahil sila ay nasa libingan. Ang tinutukoy na pagbuhay sa ikalawang grupo ng mga patay na nasa libingan ay tinatawag na physical resurrection o bodily resurrection. Dahil ang tinutukoy naman sa unang grupo ng mga patay sa verse 25 na una nating binasa, na makaririnig sa tinig ng anak ng Diyos ay ang mga patay sa espiritual. Patay sa espiritual at mga patay sa pisikal. Paano natin nasabi na sila ay hindi pa mga patay sa pisikal? Ito yung unang grupo ng mga patay. Kundi mga patay sa espiritual. Para maunawa natin, iatras natin ang pagbasa ng isa pang talata sa talatang 24. Dahil tinutukoy dito sa talatang ito kung sino ang unang grupo ng mga patay na binabanggit sa talatang 25. Basahin natin ang talatang 24. Sabi rito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan o sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi dito ng Panginoon, ang dumirinig at sumasampalataya. Mapapansin ninyo na ang dalawang salitang ito ay nasa present tense. Ibig sabihin ang mga taong tinutukoy niya rito, habang sinasabi niya ito ay kasalukuyang dumirinig sa kanyang salita at kasalukuyang sumasampalataya. Ibig sabihin sila ay buhay pa sa pisikal, ngunit sila ay patay sa espiritual. At ito ang unang pagbuhay sa mga patay na una nating tatalakayin. Paano isasagawa ni Jesus ang muling pagbuhay sa mga patay? How Christ will accomplish the resurrection of the dead?
First is the spiritual resurrection. First is the spiritual resurrection. Ang pagbuhay sa mga patay sa espiritual, ito yung una natin tatalakayin. Sino ba ang mga patay sa espiritual na tinutukoy dito? Lahat ng taong isinisilang, bagamat sila ay buhay sa pisikal, sila ay tinatawag ng Biblia na patay sa espiritual. Bakit? Magbalik tanaw muna tayo. Natatandaan niyo ba ang kaisa-isang utos ng Diyos sa ating mga unang magulang na si Adan at Eva? Basahin natin ang Genesis chapter 2 verses 16 to 17. Sabi rito, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Tatatwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Nang likhain ng Diyos ang tao ay wala pang kamatayan. Sinubok siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang utos. Ang huwag kanin ang ipinagbabawal na bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. At napakadali lang ng utos na ito dahil isang utos lang ang ibinibigay ng Diyos sa kanila. Bukod sa wala pang sinful nature ang tao para magkasala ng mabilis. At binigyan siya ng Diyos ng katalinuhang higit sa lahat ng tao. Bukod dito, sinabi ng Diyos na malaya nilang makakain ng lahat ng masasarap na bunga ng kahit anong punong kahoy sa buong hardin ng Eden. Maliban sa isang bunga ng isang punong ipinagbabawal ng Panginoon para subukin kung susunod siya o hindi. At sinabi ng Panginoon na kapag kinain niya ang bungang iyon, sa araw ding iyon siya ay mamamatay. Hindi kinabukasan, hindi paglipas ng isang linggo, kundi sa araw ding iyon siya ay mamamatay. Tanong, nang kinain ba ni Eva at Adan ang pinagbabawal na bunga, ay bumaksak ba sila sa lupa at namatay sa araw na iyon? Hindi. Sabi nga ng Biblia sa Genesis chapter 5 verse 5 na nabuhay pa si Adan ng 930 taon bago siya namatay. Bagamat totoo ang sinabi ng Diyos na mamamatay sila, pero ang unang namatay kay Adan at Eva nang sila ay nagkasala ay hindi ang kanilang kamatayang pisikal kundi ang kanilang kamatayang espiritual, nang ibig sabihin sila ay nawalay sa Diyos na pinagmumula ng espiritual nilang buhay. At ang kamatayang espiritual na iyon ay nagbunga pa ng dalawang uri ng kamatayan sa tao. Una ay ang kamatayang pisikal ng tao. Sa araw na iyon, unti-unting umepekto kay Adan ang unti-unting pagtanda, paghihirap, sumpa, pagkakaroon ng sakit, at bagamat matagal pa siyang namatay dahil sa awa ng Diyos, ngunit namatay pa rin sila sa pisikal dahil sa kasalanan. Kung kaya minana nating lahat ang mga nagmula kay Adan ang espiritual na kamatayan na bunga ng kasalanan. At ang espiritual na kamatayang ito ay nagbubunga pa ng pisikal na kamatayan, at kung hindi sila magsisisi ng kasalanan at manunumbalik sa pananampalataya sa Diyos, kapag namatay sila sa pisikal, mararanasan pa nila ang ikalawang bunga ng espiritual na kamatayan na tinatawag ng Biblia na ikalawang kamatayan sa dagat-dagatan ng apoy sa impyerno. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan upang tayo ay maligtas sa kamatayang pisikal, ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno na siyang bunga ng kamatayang espiritual na merong tayong lahat. Dahil lahat ng taong isisilang ay patay sa espiritual. Kaya naglaan ng Diyos ng paraan para tayo maligtas sa pamamagitan ng pagbabayad ni Jesus ng ating kasalanan sa krus. At kung namatay tayo nang hindi nagsisisi ng kasalanan at hindi nananampalataya sa paraan ng kaligtasang inilaan ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus sa krus, daranasin din natin ang ikalawang kamatayang walang hanggan sa impyerno. At yan ang kalalagayan ng lahat ng taong isisilang.
tayo ay patay sa espiritual. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 1, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Sinasabi rito ni Pablo, tayo'y binuhay. Ibig sabihin tayo ay mga dating patay. Kung tayo mga mananampalataya ngayon, tayo ay mga dating patay sa espiritual na binuhay ng Panginoon. Ipinaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso ang dati nilang kalalagayan nung hindi pa sila naliligtas, kung saan sinasabing patay sila sa espiritual dahil sa kasalanang nananalaytay sa pagkataon nila at natin. Ngunit ngayon, binuhay na sila ng Diyos. Sinabi pa sa Ephesians chapter 2 verse 5, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ito ang tinatawag na spiritual resurrection na mas kilala sa tawag na regeneration. Hindi popular yung term na spiritual resurrection, but in a sense, ito ay spiritual resurrection, pero ito ay mas kilala sa tawag na regeneration o kapanganakang mag-uli. Kung paanong sa kapanganakang pisikal, hindi pa nakakakita ang tanggol at ang tangi niya nakikita sa loob ng bahay bata ng nanay niya ay puro kadiliman. Sa kanyang kapanganakan at paglabas mula sa kadiliman patungo sa liwanag, unti-unti na siyang nakakakita ng liwanag. At alam nyo, gayon din naman sa kapanganakang espiritual. Mula sa kadiliman ng makasalanang pamumuhay kung saan tayo ay patay, tayo ay ililipat ng Diyos sa liwanag na siyang bago nating buhay. Sinabi sa John chapter 5 verse 25 na maririnig ng mga patay sa espiritual ang pagtawag ng Panginoon. Ang pagtawag na ito ay sinasabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi dito, inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya tinawag tayo ng Panginoon nung tayo ay naligtas spiritually, tinawag tayo. Kaya nga sinabi din sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito siya'y pawang naging mga bago. Bakit at paano sila nagbago? Balikan natin ng John chapter 5 verse 24, sabi rito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, sino yon? Ang Ama, ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ito ang nangyari sa isang taong muling binuhay sa Espiritu o ipinapanganak sa Espiritu. Ganito ang mga nagaganap sa lahat ng mga nananampalataya. Sabi rito, una, dinirinig niya ang salita ng Panginoong Yesus. Ang tinutukoy dito ay ang pakikinig ng salita ng Diyos o pakikinig ng pangangaral na unang nagaganap bago maligtas ang isang tao. At kung ikaw ay mananampalataya na ang ibig sabihin ay nagtitiwala sa paraan ng pagliligtas na nakalulugod sa Panginoon, anong paraan ng pagliligtas yun? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya na ang ginawa niyang pagbabayad sa iyong kasalanan dun sa krus, sa pamamagitan ng kamatayan niya ay sapat sa kabayaran ng iyong kasalanan para maligtas. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ngunit ang ginawa ni Jesus sa krus, yun ay tapat. Kung natitiwala ka sa ginawa ni Jesus sa pagliligtas sa iyo, at hindi sa mabubuti mong gawa, kundi sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus, sinasabi ng talatang ito na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Hindi sinabing magkakaroon ka pa lang ng buhay na walang hanggan kapag namatay ka na. Kundi sinasabi dito na matapos kang buhayin ni Kristo sa espiritual, kung ikaw ay nanampalataya, ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula na sa buhay mo
Ngayon din, kung totoo ang pananampalataya mo, hindi ka na kailanman mamamatay sa espiritual nang ikaw ay binuhay ng Panginoon. Kaya nga ito tinatawag na buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi lang siya binuhay sa espiritual, kundi ang buhay na ibinibigay sa Kanya ng Panginoon o ang buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay walang hanggan o walang katapusan. Ibig sabihin, hindi ka na kasama o hindi na tayo kasama sa parurusahan sa impyerno. Kaya nga sinabi dito sa talatang 24, ikaw ay may buhay na walang hanggan at hindi na papasok pa sa paghatol. Ligtas ka na sa paghatol sa impyerno. Bakit? Binayaran na iyon ni Jesus. Tuloy natin. Kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ibig sabihin, mula sa espiritual na kamatayan na dati nating kalalagayan, nung kinilala natin si Jesus, nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, lumipat ka na sa espiritual na buhay na walang hanggan. Ang spiritual resurrection ay terminology lang na mas kilala sa tawag na regeneration o kapanganakang mag-uli. Sinasabi ng talatang 25, dumarating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Ibig sabihin ng dumarating ang panahon, the hour is coming. Ang tinutukoy dito ay future and now is, at ang tinutukoy naman dito ay present. Hanggang kailan magaganap ang spiritual resurrection na ito o ang regeneration? Nang sabihin ito ni Jesus, 2,000 taon na ang nakakaraan, kausap niya ang mga taong ito. Ito ay nagsimulang maganap sa mga unang mananampalataya sa Panginoon sa bagong tipan at yun ang sinatawag na present, is now. Hanggang ngayon at bago dumating ang Panginoong Jesus, yun ang sinatawag na the hour is coming o future. Anong sinasabi nito sa atin? Kung dati kinatatakutan ng isang tao ang kanyang kamatayang pisikal dahil ang kadalasang kasunod nito ay kaparusahan sa impyerno, ngunit kapag ang isang tao ay naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan, kaya na lang siya mamamatay dahil hindi papasok sa langit ang makasalanang katawang ito. Maiiwan talaga ito sa lupa dahil mula sa alabok ito ay babalik din sa alabok. At hindi papanik sa langit. Kapag ang isang totoong mananampalataya ay namamatay, hindi na pupunta sa impyerno ang kanyang kaluluwa, kundi dederecho na sa langit. Ang unang pikit mo dito kapag tayo ay namatay ay siya namang unang dilat mo sa piling ng Panginoon. Habang ang katawang lupa mo ay inililibing at naghihintay ng pagbabalik ni Jesus. Kung saan bubuhayin naman ng Panginoon ang katawan mong namatay para palitan ng bagong katawan na hindi na magkakasala, magkakasakit at mamamatay. At ito ang tinatawag na glorified body sa araw ng pagbuhay. Isasama ang katawan mong binuhay sa araw ng pagbuhay na tinatawag na ito yung susunod, yung physical resurrection. Isasama ang katawan mong binuhay sa kaluluwa mong nasa piling ng Diyos. Kailan ito magaganap, itong sinasabi kong huli? Yung physical resurrection. Magaganap ito sa ikalawang uri ng pagkabuhay na tinatawag na physical resurrection. Ang spiritual resurrection o ang tinatawag na regeneration o kapanganakang mag-uli, ang unang magaganap bago maganap ang tinatawag na physical resurrection. Tandaan nyo ito. Hindi lahat ng tao ay nakararanas ng spiritual resurrection o regeneration dahil sino lang makakaranas nito? Sinabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na hinahatulan. Ito yung nakaranas ng spiritual regeneration. Tuloy natin. Ang hindi sumasampalataya hanggang sa siya'y mamatay, hindi siya sumasampalataya, ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos.
Sila naman yung hindi makakaranas ng spiritual resurrection. Isa pa sa John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sila yung nakaranas ng spiritual resurrection o regeneration. Tuloy natin. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Sila naman yung hindi makararanas ng spiritual resurrection, kung kaya makararanas lamang ng spiritual resurrection o regeneration ay sila lamang na nananampalataya sa Panginoong Yesus at nagsisi ng kasalanan na may katibayan ng binagong buhay. May pagkamuhi at pagtalikod sa dating makasalanang pamumuhay tungo sa pagbabago ng buhay. Paano'y sinasagawa ni Jesus ang muling pagbuhay sa mga patay? How Christ will accomplish the resurrection of the dead? First is the spiritual resurrection. Ito ang unang pagbuhay na magaganap sa mga mananampalataya. At para sa huli at ikalawang puntos, dalawa lang po itong puntos na ito. Basahin naman natin ang talatang 28. Sabi rito, huwag ninyong ipanggilalas ito. Pinasabi ni Kristo, huwag kayong masyak o huwag kayong mabibigla o huwag kayong magtataka. Huwag kayong magugulat sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Kung ang unang binuhay ng Panginoon ay mga spiritual dead sinners, na ngayon ay mga mananampalataya na, ngayon naman, ang tinutukoy dito na bubuhay ng Panginoon ay ang mga physically dead o literally dead people. Sabi rito, lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Paano isasagawa ni Jesus ang muling pagbuhay sa mga patay? How Christ will accomplish the resurrection of the dead? First, yung pinag-aralan natin kanina, the spiritual resurrection. And the second one is the physical resurrection. The physical resurrection. Tinatawag din itong bodily resurrection o literal resurrection. Kung sa spiritual resurrection, ang binubuhay ay ang mga namatay na espiritu para sila maligtas, ang physical resurrection naman o bodily resurrection naman ay ang pagbuhay sa physical na katawan ng lahat ng mga namatay. Mananampalataya man o hindi. Sa spiritual resurrection, ang binubuhay lang ng Panginoon ay ang mga dating patay sa espiritu, ngunit nang sila ay nagsisi at nanampalataya, sila ay binuhay ng Panginoon. Ngunit sa physical resurrection, ang bubuhayin ay hindi ang espiritu o kaluluwa, kundi ang katawang namatay na nailibing. Mananampalataya man o hindi. Naging abuman ang katawang namatay o napunta sa dagat o nagkaputol-putol, hindi mahirap para sa Panginoon na buhayin ang lahat ng namatay, gaano man ito katagal nang namamatay, kung paanong hindi mahirap sa Panginoon noong tayo ay kanyang binuhay mula sa wala. Isa pa, sa spiritual resurrection, hindi lahat ng tao na spiritually dead ay bubuhayin ng Panginoon sa espiritu, kundi yung lamang nanampalataya at nagsisi ng kasalanan. Ngunit sa physical resurrection, lahat ay bubuhayin ng Panginoon, lahat ng namatay. Nahahati ito uli sa dalawang grupo ng mga namatay. At nahahati rin ito sa dalawang panahon. Para maunawaan natin, basahin natin ang dalawang grupo ng bubuhayin ng Panginoon sa tinatawag na physical resurrection sa talatang 29. Sabi rito, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, yun yung una, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. At iyon naman ang ikalawa. Sabi rito, ang unang binuhay ang lahat ng mga mananampalataya na namatay. Binuhay sila para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos.
At ang ikalawa ay ang lahat ng mga hindi mananampalataya na namatay na binuhay din ng Panginoon para lang hatulan. Una, mula sa libingan magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti tungo sa pagkabuhay na mag-uli. Sila ang lahat ng mga mananampalatayang namatay mula sa panahon ni Adan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa alapaap na tinatawag na rapture. Sila yung mga bubuhayin ng Panginoon na namatay ng mga mananampalataya. Subalit, bakit sinabing sila na nagsigawa ng mabuti? Hindi ba napakaraming beses sinabi ng Biblia na hindi naman basihan ang paggawa ng mabuti para maligtas ang isang tao, kundi sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya? Ngunit bakit tinawag sila rito na sila ay ang mga unang binuhay ay mga gumawa ng mabuti? Huwag kayong malilito dito. Ginamit ang salitang nagsigawa ng mabuti para lamang ikumpara sila sa mga hindi mananampalataya na nagsigawa ng masama. Kasi nga kung sa pananampalataya ng Kristiyano sila ikukumpara, hindi sila maikukumpara sa mga hindi gumawa ng mabuti dahil wala namang pananampalataya ang mga ito. Hindi rin maaaring gamitin ang salitang buhay o buhay na walang hanggan dahil wala namang buhay na walang hanggang mga hindi naligtas. Excuse me po. Bukod dito, ang mabuting gawa na tinatawag dito ay ang katibayan na totoo ang kanilang pananampalataya na nagbunga ng pagbabago ng mabubuting gawa. At ang masamang gawa ay bunga naman ng hindi pananampalataya. Kaya nga sinabi ng Biblia na sa kanilang mga bunga ay makikilala mo sila. Dito makikilala natin yung mga hinatulan, yung mga naligtas, dahil buhay yung pananampalataya nila. Nagbago sila at mabuti ang ginagawa nila. Yung mga hindi naligtas, dahil patay ang pananampalataya nila, lahat ng gawin nila ay masama. Ngayon naman, kailan at paano magaganap ang pagbuhay na ito sa mga mananampalatayang namatay? Unahin muna natin sila bago ang mga buhay na hindi pa mananampalataya. Unahin muna natin sila. Unahin natin ang kailan. 'Yon, yung kailan muna. Kailan sila bubuhayin? Naniniwala tayo na magaganap ang pagbuhay ng Panginoon sa mga mananampalatayang namatay sa muling pagbabalik ng Panginoon sa rapture. Dahil ito ang tinatawag, ang sinasabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 hanggang 17. Sabi rito sa verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Ito yung sinasabi ng John chapter 5 verse 28 na maririnig nila ang tinig ng Panginoon. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Sino ang unang mga bubuhay na mag-uli? Lahat ng namatay na kay Kristo. Ibig sabihin, sila ay mananampalataya na kay Kristo. Sinasabi dito ni Pablo na kapag bumalik na ang Panginoon, ang una niyang gagawin, bubuhayin niya muna ang lahat ng mga namatay na kay Kristo. Ibig sabihin, bagamat parehong bubuhayin ang mga mananampalataya at hindi mananampalatayang namatay, subalit hindi magkasabay ang panahon kung kailan sila bubuhayin ng Panginoon. Sa rapture, bubuhayin ng Panginoon ang mga mananampalatayang namatay, samantalang ang mga hindi mananampalataya na namatay ay bubuhayin niya pagkatapos pa ng 1,000 taon ayon sa Biblia. Bago likhain ng Diyos ang bagong langit. Kung bubuhayin ang mga namatay na kay Kristo sa rapture, ano naman ang gagawin ng Panginoon sa mga nabubuhay pa na mga mananampalataya na aabutan niya sa kanyang pagbabalik? Halimbawa, dumating bukas ang Panginoon. Bubuhayin niya muna ang mga mananampalatayang namatay. Siguro una lang sila sa atin ng ilang segundo. Tapos tayo naman na nabubuhay pa na mga mananampalataya ang isusunod ng Panginoon.
Ano ang gagawin niya sa atin? Hindi naman tayo bubuhay mag-uli ng Panginoon dahil buhay naman tayo noon. Sabi sa 1 Thessalonians 4:17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila. Sino yung sila? Silang mga mananampalatayang namatay na binuhay. Ituloy natin ang pagbasa. Tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ibig sabihin, habang binubuhay ng Panginoon ang lahat ng mga mananampalatayang namatay mula sa panahon ni Adan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, sa isang iglap lang yon tayo naman na nabubuhay pa at hindi pa namamatay ay aagawin o kukunin din ng Panginoon at isasama sa mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa alapaap. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya ay itataas ng Panginoon sa ulap o sa alapaap. Bakit sa alapaap lang tayo hihintayin ng Panginoon? Dahil mula doon ay susunduin tayo ng Panginoon at isasama nila tayo kasama ng mga binuhay para dalhin muna sa langit habang nagaganap ang 7 years tribulation sa lupa na hindi ipinahintulot ng Panginoon na danasin ng mga mananampalataya. Kaya tayo na rapture. Iniligtas tayo ng Panginoon sa 7 years tribulation. At yan ang magaganap. At kapag wala na ang lahat ng mga mananampalataya dito sa lupa dahil na rapture na, dito magsisimula ang Great Tribulation kung saan ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot na matagal niyang pinigil para sa lahat ng mga hindi kumilala sa Kanya at hindi nanampalataya sa Kanya at sa panahon din ng Great Tribulation sa Kanya ililigtas ang Israel na nagtaksil sa Kanya ng matagal na panahon pero dahil nangako siyang ililigtas ito, gagawin niya yon sa Great Tribulation. Ang sumunod na tanong, pagkatapos ng kung kailan ito magaganap ay kung paano naman ito magaganap. Para hindi tayo malito, dapat ninyo munang maunawaan na bago buhayin ng Panginoon ang katawan ng mga mananampalataya, ang mga kaluluwa ng mga naligtas ay kapiling pa ng Diyos sa langit. Iba ang katawan ng mananampalataya at iba ang mga espiritu ng mga mananampalatayang ito na nasa langit. Ang katawan ng mga mananampalataya kapag namatay ay inililibing, samantalang ang kanilang kaluluwa ay nandoon sa langit. Nang muling nabuhay si Jesus, lahat ng mga kaluluwa ng mga mananampalatayang namatay mula sa panahon ni Adan hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus ay isinama niya o dinala niya sa langit nung siya ay muling nabuhay 2,000 taon na nakakalipas. At mula naman nang pumanik si Jesus sa langit, lahat naman ng mga mananampalatayang namamatay mula nang pumanik si Jesus sa langit hanggang sa kanyang muling pagbabalik, diretsong napupunta ang kanilang kaluluwa sa piling ng Diyos. Kung kaya sa rapture, kapag bubuhayin na ng Panginoon ang katawan ng mga mananampalataya, ang kanilang mga espiritu naman na nasa langit ay isasama ng Panginoon sa kanyang pagbaba sa alapaap para isama ang mga kaluluwa nila sa pagbuhay sa katawan nilang nasa lupa pa, upang sumabay na pumanik ang kanilang espiritu kasama ng katawan nilang binuhay. Magsasama yung katawan nila at espiritu. Ngayon, ano naman ang mangyayari sa katawan ng mga mananampalataya na inabutang buhay ng Panginoon sa kanyang pagbabalik? Ayon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52, narito, isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Kaya tinawag na hiwaga ang rapture dahil hindi ito inihayag sa Israel sa lumang tipan. Ito ay inihayag lang para sa church. Narito, isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayo lahat mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ito yung hiwaga. Hindi lahat ng mananampalataya, ibig sabihin, ay mamamatay. Kundi, subalit ang lahat, mananampalataya mang namatay at hindi namatay, lahat sila ay babaguhin. Babaguhin yung kanilang katawan. Ang ibig sabihin, sa rapture,
Hindi lahat ng mananampalataya ay mamamatay bago dumating si Kristo. Kaya nga, may maaabutan siyang buhay na hindi na makararanas ng kamatayan. Wow! Sana kasama tayo ron. Halimbawa, dumating ang Panginoon bukas at hindi pa tayo namamatay, hindi na natin mararanasan ang kamatayan. Tayo ay isasamang bubuhayin o tayo ay isasama sa mga binuhay. Pero paano sila papasok sa langit samantalang sila ay nasa katawang panlupa pa rin? Tuloy natin ang pagbasa. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Babaguhin ang alin? Babaguhin ang ating katawan. Ibig sabihin, babaguhin din ng Panginoon ang ating katawan kung paano binago ang katawan ng mga namatay na binuhay. Ituloy natin sa verse 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Tingnan nyo, ang mga patay bubuhayin ng walang kasiraan. Ibig sabihin ng walang kasiraan, kung sila ay namatay na, sira na yung katawan nila, muling mabubuo ang katawan nila. Tuloy natin. At babaguhin tayong lahat. At tayo'y babaguhin. Ang tinutukoy na tayo rito, yung mga nabubuhay pa, ay babaguhin din. Anong ibig sabihin ng babaguhin? Lahat tayo ay bibigyan ng Diyos ng bagong katawan na tinatawag na glorified body. Katulad ito ng katawan ni Kristo na muling binuhay, na maaari mong hawakan, ngunit hindi nalilimitahan ng mga pisikal na bagay, kundi maaari din tayong tumagos sa pader, katulad ng katawan ni Jesus. Diba, nung nagkakatipon sila, tumagos si Jesus sa pader. Pero nung hinawakan nila si Jesus, hindi kaluluwa si Jesus, kundi may katawan siya, glorified body. Sinasabi ito ng Philippians chapter 3 verse 21. Sabi rito, Christ will transform our lowly body to be like His glorious body. Sinabi rin ng 1 Corinthians chapter 15 verse 42, ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay nabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang katawang binuhay. Hindi ba ang katawan ng tao pagka namatay, nabubulok yan ng ilang panahon. Subalit kapag binuhay ng Panginoon yan, hindi na ito nabubulok. Ito ay bago ng muli. Pangit, sabi sa verse 43, pangit at mahina na inilibing. Siyempre, kahit gaano ka kagwapo, kapag namatay ka, pangit ka pa rin. Walang lakas, mahina na ilibing. Maganda at malakas kapag muling binuhay. Kapag binuhay tayo ng Panginoon, magiging maganda na muli ang ating mukha. Siguro babalik yung kabataan natin, yung mukha ng kabataan natin, at kalakasan natin ng kabataan natin. At sa talatang 44, sabi rito, inilibing na katawang lupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, ay may katawang ding panlangit. At iyan ang ating inaasahan, ang glorious appearing of our Lord Jesus Christ. Ngayon naman, matapos nating makita at mabasa ang kahihinatnan ng mga mananampalatayang namatay, ano naman ang kahihinatnan, ang kaawa-awang kahihinatnan ng mga hindi mananampalatayang namatay? Kailan at paano naman sila bubuhay ni Kristo? Ang mga hindi mananampalatayang namatay. Kung akala natin ang mga mananampalataya lang na namatay ang bubuhay, nagkakamali kayo. Dahil sinasabi din sa John chapter 5 verse 29, at ang mga nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol, bubuhayin din sila. Ang mga gumawa ng mga masama, bubuhayin sila para hatulan. Anong ibig sabihin nun? Bubuhayin sila at bibigyan ng bagong katawan para lang hatulan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kung gayon, ang mga kaluluwa ng mga hindi mananampalataya, kung ngayon ang mga kaluluwa ng hindi mananampalataya ay nasa Hades ng impyerno, ngunit darating ang panahon na bibigyan din sila ng katawan, kasama ng kanilang kaluluwa na parurusahan sa lake of fire o dagat-dagatang apoy ng impyerno. Paano mangyayari ito?
Pagkatapos ng rapture, magaganap ang tinatawag ng 7 years Great Tribulation. Pagkatapos ng 7 years Great Tribulation, lilipunin at tutupukin ng apoy ng Panginoon ang lahat ng mga hindi mananampalatayang nabubuhay pa. Bakit? Kasi ang papasok lang sa Millennial Kingdom ay lahat ng mga mananampalatayang nabuhay na mag-uli at lahat ng mananampalatayang mula sa langit na dinala ni Jesus pababa muli sa lupa para pumasok sa tinatawag na Millennial Kingdom. Kasama ang lahat ng mga mananampalataya na ibababa niya mula sa langit, papasok sila sa Millennial Kingdom, kasama ang mga iniligtas niyang mga Hudyo sa panahon ng Great Tribulation. Bakit may 1,000 years pa bago tayo dalhin ng Panginoon sa bagong langit? Dahil ipararanas ng Diyos sa tao kung paano mabuhay sa mundong ito na ang Panginoon lang natin at ang hari natin ay ang Panginoon lang. Mundong walang kasalanan, walang kahirapan at sa loob ng 1,000 taon magaganap yun. At pagkatapos ng 1,000 taon, dito magaganap ang tinatawag na pagbuhay sa lahat ng mga hindi mananampalataya na namatay mula sa panahon ni Adan hanggang sa matapos ang 1,000 taon at bago niya gawin ang bagong langit kung saan makakasama tayo ng Panginoon magpakailan paman. Bubuhayin sila at bibigyan din ng katawan upang humarap sa tinatawag na Great White Throne Judgment na magaganap sa dulo o sa pagkatapos ng 1,000 taon. Ang huling paghatol sa lahat ng mga namatay na mga hindi mananampalataya. Kaya sila bibigyan ng bagong katawan upang maramdaman din nila ang parusa ng kasalanan sa kanilang katawang hindi namamatay kahit gustuin pa nilang mamatay dahil sa hirap na mararanasan nila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At upang huwag tayong makarating sa kaparusang ito, pati ang ating mga mahal sa buhay, ibahagi natin sa kanila ang pagliligtas ng Panginoon. Sino ka man, kailangan mong pagsisihan ng iyong mga kasalanan, magtiwala ka sa kaligtasang inaalok ni Jesus, dahil hindi natin maililigtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap, kundi sa awa at habag lamang ng Panginoon. Nang sa gayon, makasama tayo ng Panginoon sa walang hanggang buhay na puno ng kasiyahan, walang sakit, walang kasalanan, walang kahirapan, walang kamatayan, kundi buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. At yan ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami sa iyong pangako sa Biblia na muli mong pagbuhay sa mga mananampalataya. Ito po ang aming inaasahan. Kung kaya, Panginoon, dalangin ko po na patuloy po kayong magligtas sa mga oras na ito, sa mga taong nais mong isama sa iyong kaharian na makararanas ng buhay na walang hanggan at hindi makakaranas ng iyong parusa. Kaawaan mo po sila sa mga oras na ito na pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan upang kapag dumating sa kanila ang kamatayan ay maranasan nila ang espiritual na buhay, ang buhay na walang hanggan upang kapag dumating ang panahon ng pagbuhay mo ay makasama kami lahat doon sa iyong kaharian. Ito po ang aming samod dalangin sa gabing to sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.